Magandang araw sa ating lahat. Muli na naman tayo nagbabalik upang pag-usapan at talakayin itong mga kaganapan sa ating bansa, especially sa mga naging pahayag ni Auntie Claire Castro. Ayan, sinisi nga ang mga guro dahil nga dito sa mga lumabas sa social media, especially yung mga nangyaring shootout, 'di ba? Kasalanan raw yan ng mga guro. Imbis raw na turuan ng mga guro itong mga bata ng mabuting asal, ang itinuturo raw ay ang mga pambabastos sa mga government official, yun raw. Imbis na pagtuunan ng solusyon yung nangyayaring shootout, idinadivert na naman ni Yuse Claire Castro ang issue. At ngayon naman ang pinupunto niya yung mga guro. Gayon rin naman ang naging pahayag ni Erwin Tulfo. Kung saan naman, etong si Erwin Tulfo, ang sinisisi naman ay ang mga magulang. Tandem pala tong dalawang to ngayon. Imbis na bigyan ng maliwanag na solusyon, maliwanag na batas para maprotektahan ng kabataan, ano ginawa nila? Sinisi ang mga magulang at mga guro. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Papatunayan natin ngayon kung sino ba talaga ang merong kasalanan at pagkukulang. Ang mga guro at mga magulang ba o ang gobyerno, di ba? Kasi mabuting alam to ng taong bayan eh. Hindi dapat tayo pumapayag na tayo ang sisisihin nila sa mga nangyayaring gantong sitwasyon. Bakit? O yan ang tatalakayin natin ngayon. Umpisahan muna natin sa video na ating ipe-play. Ito medyo patnubay ng magulang ang kailangan. Ito yung nangyaring shootout sa Ateneo de Zamboanga ba yun? Ayun pumutok na agad yung barel, 'di ba? Pumutok. Takbuhan yung mga bata. Grabe, no? Walang awa tong batang to. Alam mo, nakakapanlumo to sa mga magulang na mababalitaan mo yung anak mo pumasok sa school para makapag-aral tapos mamamatay sa loob ng school dahil meron nangyaring shootout. At ang suspect, estudyante rin. Yan ang problema eh. Kung bakit masasabi natin na ang gobyerno ay walang pakialam sa taong bayan. Paano ko nasabi? Bakit ayaw nyong palitan yung juvenile justice ni Kiko Pangilinan? Yan ang problema. Lumakas ang loob ng mga kabataan. Lumakas ang loob ng mga kabataan, sa totoo lang. Kasi nagkaroon sila ng idea, kapag ginawa ko pala to, hindi ako makukulong. Tapos, sinasabi ni Kiko Pangilinan, hindi totoo yan. May pananagutan ang mga kabataang lumalabag sa batas under Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Nakasulat dun sa batas na below 15, diba? Halimbawa, 14. Gumawa ka ng kalokohan, nagpaputok ka ng baril. Ang gagawin sa'yo, immediately turn over to the family, guardian, relatives. Pag wala dun, walang tatanggap sa kanya dun o walang magre-represent na i-claim siya, dadalhin siya sa barangay. Immediately kailangan ma-turn over yung batang gumawa ng kasalanan sa mga magulang. Kung walang mag-claim sa bata, ite-turn over sa barangay. Ngayon ang barangay tatawag agad sa DSWD. Doon muna siya. Hindi para ikulong, kundi para hintayin yung magulang ng batang i-claim siya ron. Kasi hindi siya pwede hawakan ng pulis eh. Makakasuhan ng kapulisan. Tatanggal sa serbisyo ang kapulisan. Sa madalit salita, walang pananagutan ng bata sa ginawa niyang kasalanan. 'Di ba? Wala siyang pananagutan. Ganun kasimple. Ganyan ka walang kwenta yung ginawang batas ni Kiko Pangilinan. With all due respect ikaw gumawa niyan Senator Kiko. Kasalanan mo yan. Kasalanan ng gobyerno yan. Pero bakit hanggang ngayon nangyayari pa rin yan? Kasi hindi pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno. Ang hilig-hilig kasi nila sa impeachment. Wala naman silang mapatunayan. Kagaya niyan, play natin. May namatay na bata dyan. Nakakalungkot. Hindi lang to isang beses nangyari, hindi lang dalawa. Merong mga pagbabanta sa mga eskwelahan, Bagong Silangan, Tagaytay, Cavite, 'di ba? Dito sa Manila, Pasig, 'di ba? Meron talagang mga armadong estudyante kasi alam nila hindi sila makukulong Nagbabanta. May nakulong ba? Yung sinasabi ni Kiko Pangilinan, natuloy ba 'yon yung pagpapakulong sa mga batang ganyan? Minabalitaan ba kayo na nakulong?
Wala, 'di ba? Nga. Ganun kasimple kung bakit kailangan palitan to at palitan na rin si Kiko Pangilinan. Kasi dinedepend niya pa yung walang kwentang batas niya. Eto, hindi natin siya pinipersonal. May karapatan tayong i-criticize siya dahil public official siya eh. Public servant siya eh. Pero kung pe-personally natin siya doon, pwede tayong kasuhan doon. Pero pagdating sa pagtupad ng kanyang tungkulin, may karapatan tayo ron. Dahil tayo ang naghalal sa kanya dyan. Taong bayan. Si Kiko Pangilinan pa lang ang topic natin ha. Mamaya pupunta tayo kay Erwin Tulfo pati kay Auntie Claire. Ini-establish ko lang muna sa inyo kung bakit nangyayari ito. 'Di ba? Kasi para mas maunawaan ng taong bayan kung bakit walang nakukulong na mga bata. Ganun kasimple kung bakit walang nakukulong. Pinipilit nilang pagtakpan itong Juvenile Justice Welfare Act. Ayaw nilang palitan. Iminumungkahi na ni Senator Robin Padilla na palitan ang edad. Si Senator Rodante Marcoleta naman, ang gusto niya, wag maging limitasyon ang edad, kundi ang isipan. Kasi kung nakakapag-desisyon na ng maayos ang bata, halimbawa, meron kasing batang matalino 9 na taon. Alam na niya ang tama't mali. Nakagawa siya ng kasalanan. Nakapatay siya. Ngayon, isasalang siya sa psychiatrist, ganon. Sabihin na natin, psychological test. Kung talagang alam niya yung ginagawa niya. Yun ang mungkahi ni Senador Rodante Marcoleta. Sa tingin ko mas maganda yon, yung kay Senador Rodante Marcoleta. Kasi hindi age ang basehan, kundi yung pag-iisip kung kaya nang magdesisyon ng bata. 'Di ba? Maganda yung mungkahi ni Senador Rodante Marcoleta. Kasi merong mga bata talagang matatalino Ngayon, kapag napatunayan na alam na niya ang kanyang ginagawa, kahit na 8 years old pa yan, 9 years old pa yan, pwede na siyang makulong. Dapat naman talaga Kasi alam mo na yung ginagawa mo alam mo yung tama't mali. Bakit mo gagawin yung mali kung alam mo na mali? 'Di ba? Ganun kasimple yung logic na iminumungkahi ni Senador Rodante Marcoleta. Kaya suportado natin si Senador Rodante Marcoleta. Tamang-tama sa sitwasyon natin ngayon. Kaso nga, ayaw nila na palitan yan. 'Di ba? Kasi sino nakikinabang? Sila. 'Di ba? Bakit? Para ang isipan ng tao madadivert sa ginagawa nilang kalokohan. So pupunta naman tayo dito sa naging pahayag ni Auntie Claire kung bakit ba nag-uusok ang ilong ng mga guro. Kasi itinatanggi niya na may sinabi raw siyang masakit sa mga guro, na kung sino pa raw ang guro, yung pa raw nagtuturo na para maging walang modo ang estudyante. 'Di ba? Panoorin natin to. Ito po ibang topic, sobrang ibang topic naman po. Ma'am, dun sa Zamboanga po medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Sa zona po ng Pangulo may instructions na po siya na paigtingin ng security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban, pero apparently kanina sa Zamboanga ay nasawi yung 2 estudyante. Ano po ang directive po ba o ano po ang gagawin ng palas po? So, yun pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga Eto, ang question ko dyan. Paano mo mapoprotektahan ang mga kabataan kung wala kang sinasandalang batas? 'Di ba? Kasi kapag nagpapatupad ka ng kautusan, lalo-lalo na government official ka, kailangan may basihan yan sa batas. Kung bakit mo pinatutupad yan. Anong basihan sa batas niyan? Wala. Kita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. O, kita nyo na. Ang sisi sa paaralan. Ang sisi, kung hindi sa magulang, sa mga guro. 'Di ba? Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. O, kita mo? Imbis na bigyan mong solusyon ang problema, ang ginawa mo, isinisi mo sa mga guro. Lumalabag raw ang mga guro. 'Di ba? Hindi kasi yan ang tanong Ang gusto marinig ng taong bayan kung ano ang solusyon. Pero ang ginawa mo, binigyan mo ng panibagong ikagagalit ang taong bayan. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Oh, 'di ba? Ang mga guro raw ang nagtuturo sa mga estudyante
kung papaano maging walang modo. So, parang sinasabi mo hindi huwaran ang mga guro dito sa ating bayan, sa Pilipinas. Alam nyo para sa akin, bilang isang public servant, ang hinahangad ng taong bayan is yung masagot yung question nila sa isipan nila. Anong gagawing solusyon ng gobyerno? Paano malulunasan itong mabigat na suliranin na to na dinaranas ng ating bansa, especially sa mga kabataan ngayon? Papaigtingin ba ang batas o magsasawalang bahala ang gobyerno? Alam ko na sagot, nagsasawalang bahala ang gobyerno kasi imbis na solusyonan yung problema, nagtuturuto kung sino ang dapat managot. Sa madalit salita, hugas kamay, 'di ba? Hugas kamay. Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng Okay, tama na. Ang bato na naman ng salita niya, papunta na naman sa mga Duterte. 'Di ba? Hindi yan ang issue, Auntie Claire. Laging ang gusto nyong tumatak sa isipan ng tao. Ang problema mga Duterte nagturo dyan, magbabanta. Imbis na harapin nyo yung problema, nagtatago kayo. Yan yung kumbaga frustration ng taong bayan Kaya galit na galit sa kanya ang mga kababayan natin. Imbis na sagutin mo ng maayos yung tanong sa'yo ng taong bayan, isisisi mo sa Duterte. Isisisi mo sa mga guro. buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinion ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Ano ba yung pinagmumulan niyang binabanggit ni Auntie Claire? O mamaya, ipi-play pa natin yung sa inyong video. Kilala na may assassin at handang pumatay. O kita nyo, may assassin raw. Sino yon? Si Inday Sara, si BP Sara, ang may assassin. May napatunayan ba silang may assassin? Hindi nga nila alam kung bugso lang ng damdamin yun 'di ba? Na nasabi niya yun 'di ba? Hindi nila alam kung sina-psycho war lang sila ni BP Sara para hindi nila gawin yung mga masasama nilang balak dito kay BP Sara, 'di ba? Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso. Kita mo kung paano niya i-divert yung isang issue to another issue, 'di ba? So, wala na doon yung yung shootout. Asan yung sagot sa shootout? Ang usapan na naman ay ang mga Duterte. So, pupunta naman tayo dito sa naging pahayag niya rin. Ayan, kung sino ba talaga ang tinutukoy niya diyan, 'di ba? Masyadong magaling to si Auntie Claire. Magaling mag-divert. Kaya pala kinuha ni PBBM to. Kuwang-kuwa niya yung inis ng taong bayan no? Agree ba kayo sa akin? Comment down below, 'di ba? I would like to get your statement lang po on yesterday's comment po of the Alliance of Concerned Teachers saying that your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po. Ano pong reaction niyo po dun? O, diba, nagalit na sa kanilang sama ng mga teacher sa Pilipinas. Okay, gusto lang po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Paano magkakaroon ng misconception, misinterpretation, mismong tinira mo yung mga teacher na sila pa mismo ang nagtuturo para maging walang modo ang mga kabataan? Paano mo ngayon sasabihin misinterpretation yon? Kayo nanonood sa akin, directly sinabi mo mainstream media, ini-interview ka, press con sa Pala sa Malacanang. Sinabi mo, mga teacher pa mismo ang nagtuturo para maging walang modo ang mga kabataan. Tapos sasabihin mo misinterpretation? Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian. Nuknukan ng sinungaling tong taong to. Kaya ang dami nagagalit nito. Honestly hindi natin siya pinipersonal pero hindi ko naman siya kilala pero nakakainis. Lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po, dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang magulang kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. Tama yun, tama. At ito din po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita mismo ang ibang guro
ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man Sabi niya, minsan na raw nakita ang mga guro na lumabag at nagturo sa mga bata para maging walang modo. So, iba na yung konteksto ng kanyang salita doon. Kasi kanina, pinagbibintangan na niya yung mga guro. Nagtuturo na siya, yung mga guro raw mismo ang nagtuturo para maging walang modo ang mga kabataan. ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran. Muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, O, yan na. May ebidensya na siyang papakita, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay O, yan yung sa Davao. Yung mga bata, sinabihan si PBBM, base ito sa video, yung pangyayari, bangag, yawa, at meron pang isang word na ginamit O, yan yung nangyari sa Davao, naaalala nyo yung kumalat sa social media, di ba? Imbis na pagtuunan ng pansin ni Auntie Claire yung sitwasyon sa Zamboanga na nangyaring shootout, iniba niya yung topic para ma-divert yung atensyon ng tao dito. Yan yan yung pinopoint niya sa kaganapan na yan. So, ang topic ngayon, yung pagsasalita ng mga bata kay PBBM. Imbis na bigyang solusyon yung problema na nangyaring shootout. Yan ngayon yung sinasabi nating diversionary tactics. Magaling tong mga to, professional to sa pagda-divert, 'di ba? Hindi nila sinasagot directly yung mga question ng tao. Kaya ang taong bayan naiinis sa kanila. Kaya sila pinagmumura sa Canada kasi imbis na sagutin mo yung issue sa'yo, ang ginawa mo, nanisi ka pa. Pinagbintangan mo pa ang mga guro, 'di ba? Siya ang gumawa nun. Hindi tayo, hindi natin siya inaano, pero ganun kasi ang ginawa niya. Ngayon nagalit ang mga guro. Kasalanan ba na kayo, tatanungin ko nanonood sa akin. Kasalanan ba ng mga guro na magkaroon ng shootout dyan sa mga eskwelahan? Sino ang may gustong may mamatay? Kasi alam nyo para sa akin, ang understanding ko kung bakit dinadivert ni Auntie Claire itong mga kaganapan ngayon, kasi sunog na si PBBM sa lahat ng issue. Sa flood control, shootout sa Tacloban, another issue yung pagpapakulong niya kay Senador Rodante Marcoleta, kay Mike Defensor, another issue yung kay Libiste na hindi naman pala totoo na sinasangkot nila sa honey trap, another issue na mabigat yung kay Inday Sara, 'di ba? Bakit ko nasabing mabigat? Hanggang ngayon, impeachment, wala pa rin silang napapatunayang ebidensya. Bagkus ang hinihiling ng taong bayan ang pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control. Kaya nila idinadivert para mabawasan yung pressure sa administration. 'Di ba? Malihis ang isipan ng tao na mag-isip na, may shootout na naman. Aalisin nila sa isipan ng tao yun. Yung shootout na yun. Sasabihin nila, hindi, pangkaraniwan na lang yan. Yan nga raw ang new normal Kita nyo sinasabi rin, kung bakit tambak ang issue ngayon sa administrasyon. Kung bakit kailangan nilang i-divert yan. Sinasabi ni PBBM, sabi raw nung katabi niya, sa interview to interview live. GMA yata to ANC? Parang ganon. Sabi niya, nabawasan raw ang pagbaha sa Las Piñas. Dati hanggang second floor, ngayon hanggang tuhod na lang. Ngayon, makalipas ang isang araw, nagpa-interview itong si MMDA Chairman Romando Artes. Ang sabi niya, merong 14 defectives flood booster dyan sa Las Piñas. Kaya mas grumabe ang pagbaha sa Las Piñas. Di nagalit sa kanya taong bayan. Nagsinungaling siya. Another issue na naman yun. Yan ang kinakaharap nila. Kaya kailangan nilang i-divert yung issue at manise. ito ay patungkol sa nangyari naganap sa Davao City kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saang eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. Pero hindi naman issue dyan yung barilan Yung pinupunto rito, yung issue ng barilan. 'Di ba? Hindi mo pwedeng isisi sa mga guro kung lumaking ganyan talaga yung mga bata. Kasi kahit na anong ituro ng guro na kabutihang asal dyan, kung ayaw tanggapin ng bata, ayaw. May sariling isip ang bata 'di ba?
tuturuan nila yan kung paano mabuhay. Pero nasa bata ang desisyon kung paano niya dadalhin yung sarili niya, kung anong salitang lalabas sa bibig niya. Bakit ko nasabi na nasa bata yan? Dahil iba yung panahon namin. 'Di ba? Kami kahit papaano hindi namin inabutan sa paglaki namin yung technology. Pero ngayon kasi technology na ang ang pinaka center ng mundo. Paano ko nasabi? Kasi madali mo nang malaman yung mga bagay na hindi mo alam, na mahirap alamin noon pa. Ngayon, easy access. Kaya ang mga bata mas matalino para sa akin sa ngayon Mas maraming alam sa ngayon yung mga bata. Hindi mo na nga maabutan yung sa kalye naglalaro So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa naging pahayag ni Erwin Tulfo. Ayan. Ito naman, isa rin to Sinisisi naman ngayon yung mga magulang. Ayan. Ito. Panoorin natin. For what happened po, not only in Zamboanga but also in Tacloban, Leyte, two shooting incidents. I think hindi lang po the school failed, everybody failed. The school, the family, the parents failed. Relatives of guardians of those children failed. The reason why I said failed because yung sa school, given na po yung sa security, may lapses po sila. As what I have heard, if I'm not mistaken, Sen. Risa, pag nakakotse daw, diretso sa hallway yung bata sa class. Kita mo ang binanggit lang niya, nag-failed raw ang school, teacher, mga magulang, relatives. Pero, ang gobyerno, hindi nag-failed. Alam mo, Senator Erwin Tulfo, kung merong batas na kinatatakutan ang kabataan, sa tingin mo mangyayari yan? 'Di ba? Para sa akin, hindi mangyayari yan, yung shootout na yan. Kasi, may isip ng mga bata na masisira talaga kinabukasan nila. Katulad nung nakaraan sa Tacloban. Yung Tacloban incident, nagkaroon ng shootout, may namatay. Ang pagkakalam ko, 3. May nakulong bang bata? Wala. Bakit? Kasi alam nila na hindi sila makukulong. Pero kung alam nila na makakasuhan sila, life imprisonment, sa tingin mo gagawin ba nila yon? Siyempre, sino bang taong gusto makulong? Walang taong gustong makulong. Kahit nga magnanakaw, ayaw niyang makulong. Kaya nga pag nagnakaw yan, tatakbo yan at magdadahilan yan. At hinding-hindi aamin yan na nagnakaw siya ng mali-maleta. Itatanggi niya yan. Na diniliberan siya ng mali-maleta dyan para ma-avoid niya yung pagkakakulong. Diba? Ganun kasimple yun. Classroom. Pag naka-tricycle, naka-pedicab o naglalakad, dadaan sa katakot-takot na screening, may mga metal detector. Pero pag nakasasakyan, lalo na pag mamahaling sasakyan, bababa yung bata, sasaludo na lang yung gwardiya, diretso na sa hallway, diretso na. So I think that was the entry point. Pangalawa, the teachers also failed. Narinig na pala na nagbanta yung bata na babarilin yung school. Walang action, di ba? Sana, tama ka, Sen. Riza, we have to have a law siguro or policy. Tulad po yung mga bomb threats sa mga airports, di ba? Pag may narinig na nagbibiro lang, talaga the authorities take it seriously. Di ba? Sabihin na nating nagkamali yung teacher doon. Sige, sabihin na natin nagkamali yung teacher na meron na palang ganong nabalitaan na babarilin daw yung school. Eh di, parusahan ng teacher pero hindi mo pwedeng alisin na mas malaki ang pagkukulang ng gobyerno dahil walang batas na magpoprotekta sa mga inosenteng bata. Yung mga nadadamay, wala Wala. Paano ko nasabi? Yung Juvenile Justice Welfare Act ang prinotektahan nun. Yung mga bata na gumagawa ng krimen. 'Di ba? Bakit ngayon hindi mo kondinahin yung best friend mo si Kiko Pangilinan? 'Di ba? Noon minumura mo siya sa radyo, sa telebisyon. Pati si Trillanes, pati si Risa Ontiveros, tapos ngayon magkakakampi kayo. With all due respect lang, Mr. Senator, hindi ka namin tinitira personally. Pero dahil public official ka, kailangan ka namin i-criticize. 'Di ba? Kasi mali yung ginagawa mo.
na isisisi mo sa mga magulang lang yan? Sa mga guro lang yan? Samantalang yung batas na dapat sinasandalan ng taong bayan, binabaluktot ng kriminal. Ba't ayaw mo mag-propose na baguhin niya ang Juvenile Justice Welfare Act na yan? 'Di ba? Kung talagang in good faith ka, Mr. Senator. Kasi yan lang naman ang problema dyan eh. Yung batas na yan, yan ang pinagkukunan ng lakas ng loob ng mga kabataang may balak gumawa ng krimen. Yan yung pinagkukunan nila. Lalo na ngayon, paano ko nasabi? Aware na sila na hindi sila makukulong. Brinodcast ba naman buong Pilipinas eh? 'Di ba? Yun ang yaring issue sa Tacloban eh. Dinalaman ng lahat ng bata na kapag gumawa silang kasalanan, di sila makukulong. Yun ang problema. Kaya malakas ang loob ng mga kabataan ngayon na gumawa ng masama. Anong ginawang hakbang ng mga government official para masolusyonan yan? Wala nga. Tapos ngayon magbibida-bida kayo dyan. Sasabihin nyo, kasalanan ng guro, kasalanan ng mga magulang, hindi binantayan yung anak, hindi tinuruan ng mabuti ng mga guro. 'Di ba? Hindi nyo pwedeng isisiyan lang sa mga guro at mga magulang. Sabihin na natin, maaring may pagkukulang ang mga guro, maaring may pagkukulang ang mga magulang, pero mas malaki pagkukulang ng gobyerno dahil sa batas na hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho, na hindi nyo nirerekisa yung mga batas na sinasandalan ng taong bayan para maprotektahan sila. Yun ang problema rito. Siguro yung security ng school should have taken that seriously, or the teacher should have reported this matter to the security of the school, and then school should have reported it to the PNP para nakita kung sa na-prevent, natawagan yung magulang. And then yun po yung failure na magulang, yung firearm holder po nagkaroon ng problema. Siguro kaya I am filing a bill, Senator Risa, na that gun owners, yung kanilang mga baril na nagamit ng minor for inflicting injury or cause of death, ay makakasuhan din. Mapapanagot ng homicide due to reckless imprudence dahil hindi niya tinago na mabuti yung kanyang baril. Maganda yan. Ayan, sasangayunan natin si Senator Erwin. Maganda yung proposed bill niya. Kaso kung bumili yan sa black market, kung meron niyang kakilala na isang tarantadong tao at doon siya bumili ng baril, ganun kasimple. Kung bumili yan ng sumpak, di ba? Penggan. Sa mga hindi nakakaalam, yun yung mga improvise. Yung penggan, tubo yun. Tapos nilalagyan ng 38 yata na bala. Tapos pinipitik lang yun. Isang bala lang yung kada putok. Yung sumpak naman yung bala ng shotgun. Kung gumawa sila nun, dahil meron ng blueprint sa mga internet kung paano gumawa ng mga firearms. Sabihin na natin pinakamadali kung bumili sila nun sa mga nagtitinda sa black market. Ano yung tinatawag natin black market? Yung mga sanggano na merong binibentang mga baril-baril. Paano mo kakasuhan ngayon yon? Hindi pa rin nawala yung lakas ng loob ng mga kabataan na gumawa ng krimen dahil nga yung batas, may problema sa batas na dapat palitan yung batas ni Kiko Pangilinan, yung Juvenile Justice Welfare Act. Yun ang dapat palitan. Yun ang solusyon para sa akin. Yun ang solusyon. Halimbawa, ikaw, tatay ka, may baril ka, pero nakalak talaga yung baril mo. Di yung anak mo, pag nagkaroon ng thinking, bibili yan sa iba ng baril. Mura lang ngayon ang baril 2,000, 3,000, mabilisan May bala ng kasama yun. 'Di ba? Yung mga ganon, kasi maraming nagbebenta niyan sa kalye. Yung mga masasamang loob talaga. Real talk yan, marami yan. Nung kabataan ko kasi, gala pa ako. Na-encounter ko yan Diyan sa Tondo. Na-encounter ko yan diyan sa Tondo. Real talk yan nung kabataan ko. Paano mo ngayon susolusyonan yon? 'Di ba? Ang pinopoint natin dito, tatanggalan natin ang lakas ng loob yung mga kabataan. Tatatagan natin yung batas para sa kanila. Yun yung kailangan solusyonan. 'Di ba? Pero wala pa rin kami naririnig sa inyo na susolusyonan nyo yung bagay na yon. Yun ang problema. And also siguro yung parents po, because we're so busy, because we have work, we're so engrossed with many things in life. Napapabayaan na ho natin mga anak natin. We don't talk to them. We don't communicate with our children. Siguro po once in a while, we have to say, kumusta anak, di ba? Over dinner, Sa tingin ko, itong bata naman na to, hindi naman to napapabayaan kasi nagchat pa ngayon nanay niya Kung napanood niyo yung video, nagchat-chat yung nanay niya sa kanya. Anak, na-receive ko na yung ganito. Nabasa ko yun dun sa pinakita nating video kanina. Blinerd ko lang kasi medyo sensitive yung part na yun Blinerd ko lang.
So, hindi ito napabayaan actually. Naturuan pa nga ng tatay niya humawak ng baril 'Di ba? Naturuan siya So, hindi siya napapabayaan. So, meron lang talagang isang pagkakamali na nag-triggered sa kanya. Sa tingin ko, yun ang hindi natin alam kung ano yung resulta ng investigasyon ng kapulisan. 'Di ba? or lunch or during weekend, just as our child. This should be a lesson for everybody, for every parent attending here and listening to this hearing. Please talk to your children, talk to your child. Kung nag-iisa po yan, you think he's okay or she's okay, para malaman ho ninyo what's going on inside his or her mind. Malay mo, hindi po siya violente, pero deep down inside, he or she wants to end his or her life. There's so many instances. Alam mo, maganda naman yung mga sinasabi mo pero kulang talaga. Kulang talaga. Ayaw mong bigyan ng pansin yung batas para sa mga bata. Maganda yung sinasabi nyo, maganda yung propose nyo. 'Di ba? Sinusuportahan namin yung mga magagandang propose ng mga government official. Pero bakit hindi mo kinukundina yung Juvenile Justice Welfare Act ni Kiko Pangilinan, 'di ba? Kung titignan natin, 'di ba? Kailangan talagang pagtuunan ng mga government official natin yung pagsasaayos ng batas para dyan sa mga kabataan na lumalabag sa batas natin, na naghahangad na gumawa ng krimen. Kasi napakadelikado ngayon. Hindi ka pala safe sa paaralan, 'di ba? May mga nangyayaring shootout, saksakan, habulan, 'di ba? Delikado 'yun para sa mga kabataan. Sana mapansin ng mga government official na merong problema doon sa ipinasang batas noong 2006 ni Kiko Pangilinan. Yun lang naman yun Kapag binago nyo yan, magbabago rin ang takbo ng isipan ng mga kabataan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.